Pagdating yan. Ano yun? Cross finger. Baka naman Pilipino yung makakagawa nun dito. Gawa ka ng... Hello everyone! Welcome po sa pagbabalik ng episode 3 ng... Walang Pangalang Podcast! Umat pa tayo. Okay lang yan, tuloy! Walang cut! Again, nagbabalik po ang inyong Tito Marky. Karen. Wala po ngayon nandito, Jill. Ang aming pong director at editor ay nakikinig po sa likod dahil sobrang na daw tayo sa gulo. Gusto niya muna mag-focus sa mga editing niya sa kanyang on. Kasi daw, italagi ang aming mga bayag. So, kailangan po namin ngayon Kaya wala po ang Tito Jill natin. However, nandito po ang ating special guest for today. Which is saktong-sakto. Oh, special. Saktong-sakto po kasi ito yung topic natin today is Y and Z. Di ba? So, para sa mga hindi nakakaalam, ang special guest natin, magpakilala ka dito. Hi everyone! Hi sa mga listeners and viewers natin dyan. Ako, si Men. Hi. Tito Clement. So, background lang po, ang Tito Clement is lumipat from Singapore. Yes, papunta dito sa New Zealand. No? So, kaya ang topic po natin ngayon, dahil nandito ang special guest, is Y and Z. Diba? Number 1 na tanong yan eh. Natatanong natin yan eh. Anyway, Tito, dahil nandiyan ka sa hot seat namin ngayon, no? Alam mo yun, men, kasama ka namin ngayon sa bagong trip. Kaya lang naman. I'm sobrang happy ko na maging part ng crew ninyo. I mean, at least maging special guest today. So, yes. Nakatuwa si paring Deme. Nakikinig talaga siya sa atin, pare. Oh, actually, nung paglabas ng first episode niyo, nakita ko ni-repost ni EJ. Pinanood ko agad yon. And then, nung lumabas sa Spotify, yon. Tangga na agad. Diba, ibig sabihin, may ginagawa tayo. May ginagawa kayong tama. Nakikinig. Oo, legit. Yeah, guys, kung narinig niyo siya, nasa Spotify din kami. Ay, sumososyal na po kami ngayon. Pero wala pa rin pulutan. Anyway, baka naman yung mga ano dyan, no? Sponsors, no? Mamaya yan, pag dumami. Dominion Road lang po na mga grade E, pwede na sa amin yan. Anyway, pasok na po tayo sa ating topic for today. Yan ang gusto kong mapag-usapan. Dahil nga ang pare natin galing Singapore, men. Alam mo yun, may mga bagay tayong gustong malaman sa kanya. Pare. Sa paglipat mo ba dito? Sa paglipat mo, ano yung maikwento mo sa amin sa paglipat mo mula sa Singapore to New Zealand, pare? Nako, ilang oras meron kayo? Baka kasi abutin kayo dito ng hanggang magdamag eh. Baka pwede mo naman paikli. Hindi, sige. Well, nasa Singapore kami for 12 years. Wow. Pare, no? Yeah, right after university, I took a gap year. Tapos, pumunta na ako ng Singapore, doon ako nag-work. So, yun yung unang trabaho ko. In fact, wala nga ako actually PH experience. Talagang Singapore agad. Singapore agad. So, pagkatapos nga ng uni, pumunta ako ng Singapore. And I thought parang stay lang ako doon a few months. Or maybe just 1 year. Pero, ang nangyari, 12 years. Doon ko na nakilala yung wife ko. Doon na rin pinanganak yung firstborn namin. And then, after 12 years, we decided na lumipat dito sa New Zealand. Tagal no? 12 years. Yeah, and I think sobrang hirap ng decision kasi parang rooted na kami doon sa Singapore eh. And doon na nga kami bumuo ng pamilya. And to Kasabihan nga ni Tito Marky, doon ka na tinubuan ng bulbul. yeah. And to start all over again dito sa New Zealand, it was a scary fact para sa akin. May tanong ako sa'yo, kasi ito na nga yung title natin eh. So, why New Zealand? Sa lahat ng Wow. ibang bansa, bakit New Zealand na napili nyo from Singapore na lipatan? $1 million question. Yeah. Why NZ? I think for First option ba to, pare? First option, ganon? Well, honestly, nandun siya sa top of the list ng mga options na ginawa namin and pinag-isipan namin, including Philippines. Okay? Yes. So, bale, ako po isang engineer. And so, nag-work ako sa construction ng mga MRTs sa Singapore. And dumating na kasi sa point na yung Singapore, parang, kumbaga, na-reach na nila yung peak ng metros nila, ng Singapore metros. At nung patapos na yung project ko, hindi namin nakuha yung susunod na project. And so we thought of
an alternative after this. Kasi hindi namin alam eh. Yes. Una, hindi kami mga resident ng May ng Singapore. option ba sa Singapore na maging resident? Yun. So, meron tinatawag na dito, wala kayo yung long-term residence. So, para siyang work visa. Okay. Pero, doon sa Singapore, ginagamit namin yung term na yon dahil pwede kang magstay for as long as you want, as long as ini-employ ka ng company. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Basta gusto ka ng company. Yeah. Technically, parang work visa ng New Zealand. Yes, parang work visa. Pero ito, nakadepende siya sa Wala siyang cap. Kumbaga tuloy-tuloy lang. tuloy-tuloy lang. Hanggat sa nire-renew ka ng company mo, doon ka. So, on our case, dahil nga patapos yung project namin at walang susunod na project, yung long-term residency namin o yung work visa namin, hanggang doon na lang. Tihado Yes. lang. So, medyo dumating na kami sa uncertainty. Yan. Okay, gets, pare. So kaya mo nyo pinili yung New Zealand is dahil sa uncertainty nyo sa Singapore. Yeah, we're looking for security. Kasi ito yung mabibigay nga naman ng New Zealand, pare. Alam naman natin yan eh. Yan ang maibibigay ng New Zealand. Although nabibigyan ka naman ng work at saka visa, wala pa rin assurance na na parang So, hindi siya magiging hindi ka makakapag-apply for residency kasi for instance 12 years ka nang nagstay Oo, sa bro. kanila. Hindi ka ba pwede Hindi mag-apply siya din maging doon? criteria na matagal na ako dito so pwede na akong magkaroon ng parang open work visa na hindi na kailangan ng employer, parang ganon. Yun yung sobrang challenging sa mga OFW sa Singapore. Dahil kahit na matagal ka na sa Singapore, kahit na malaking sinasahod mo, kahit na, even on our case, nandun pinanganak yung anak namin, there's still low chances na kapag nag-apply ka ng residency or even citizenship, ma-approve yun. In fact, sa amin, ng wife ko na si Lee, nag-try kami tig-isang beses and both were denied. Yun yan, kahit na kami, nasa, kumbaga, essential sector, kasi teacher yung wife ko, tapos ako sa engineering. And 12 years si Lee, pero hindi naging credits yung mga yon. Although meron din silang criteria na sinusunod, hindi pa rin siya parang or clear ba sa mga applicants kung paano yung hindi siya clear, no? Walang yung criteria nila is Subjective ba depende sa sa immigration lang talaga. Hindi namin alam. Just basta mag-apply ka lang, mag-send ka ng mga qualifications mo, and then bahala na sila kaya. di katulad dito sa New Zealand na parang clear yung criteria. Clear yung Kapag na-reach mo yung ganitong skill ng job at saka yung sweldo na-reach mo yun. May point system kasi Kasi dito. may point. Okay So na. wala yun sa Singapore. Walang point system. Lahat, hindi mo alam kung ano mangyayari. You just have to go through with the applications. Pero bahala na kung ano mangyayari. Pero kasi may group din ako ng friends ng mga galing Singapore sila, mga nurses. Bro, kapag usapang nurses, sa mga nalaman mo rin dito na marami dito galing Singapore, galing SG. At same din bro ng sympathy men, like yung part ng hirap i-apply mo yung residency mo, yung sa security ng part na magbibigay sa'yo ng New Zealand, dito pwede kang maging residente. As long as you reach the criteria. Singapore, talagang mababa yung chance nun. Talagang overseas Filipino worker na fast-paced yung buhay mo doon, no? Oo. And imagine, parang may mga sinasabi silang rumors kaning criteria, pero Pero hindi siya nasusunod. Parang gano'n. hindi mo rin kasi talaga alam eh. What we perceive, sinasabi nila is mas mataas ang chances kapag pag meron kang Chinese blood or Chinese speaking ka or Malaysians ka. So meron mga ganong rumors, pero everything is hindi rumor. Hindi mo alam kung ano talaga. So dito nga maganda, may clear cut kung ano talaga yung qualifications Yes. Pero men, alam nyo ba, pare, dun sa Singapore, no, ang hirap din yung part na mag-work ka ng ang tagal mo, katulad ng kay pare, 12 years kang nandun, tapos hindi mo alam kung up until when ka. So talagang yung part na kailangan isipin mo yung for the next step mo after dyan, which is tumalong ka sa ibang bansa, magiging necessary siya sa utak mo, no? Parang, okay men, kaya ko pa ba to? May family na ako. Gusto ko pa ba magstay? Kasi ganun din yung kwento ng mga tropa na galing sa Singapore men eh. Parang gusto na namin makasama yung family namin. Pero ito yung offer ng New Zealand. So talagang isa siya sa mga nabe-benefits kaya mo siya na-consider, pare. And nakita ko, para siyang trend, naging trend sa aming mga OFW sa Singapore na
after Singapore, either you go Australia or New Zealand. Parang hindi siya parang It's always an option, no? It's always an option. parang ginawang stepping stone, parang stepping stone Singapore, pero laging available lang New Zealand and Kailan naging Australia. popular yung New Zealand sa Singapore? Kasi napansin ko, siguro last year, marami ring mga Singapore trained nurses na Filipino Yeah. na lumipat dito. Pero nag-start yun last year ata na nag-move sila. Ang dami nila actually. Dami, pare sila. Marami sila. Mga kaibigan namin, ganun din eh. So, Gaya ng kailan siya SU. naging popular? After, nung panahon ba ng COVID time or before COVID, popular na siya? Meron na siya mga paunti-unting mga situations, pero naging trend talaga siya right after pandemic. Kasi talagang, we all know, yung pandemic talaga parang great leverage ang pandemic, no? Pero pagdating, after ng pandemic, lahat gusto mag-build up ng economy. At nag-open ngayon itong mga bansang to, like New Zealand, Australia, Canada, and other many countries. Nag-open talaga sila. Pero, why I think New Zealand and Australia became so enticing sa mga Singapore workers, dahil, one, naranasan namin yung stress and yung pagiging fast-paced ng buhay sa Singapore. So naging enticing sa amin yung New Zealand or Australia, for example, dahil I think we're looking for a place na mas makakahinga. Mas makaka-relax ba, parang ganun. Mas makaka-relax. Alam mo, pare, men, come on, pare, New Zealand. Talagang kung gusto mo ng relax, pare, mas marami pa yung kambing. Laid back kasi talaga yung ano nila. Ay, kambing pala Parang siya. island life talaga dito sa Oo, New pare. Zealand. Parang Saka talagang, alam mo yun, kahit isolated dito, talagang okay ang bansa na to. Okay, hindi nga nakikita sa mapa minsan, pero okay itong bansa na to. Pero so, anyway, pare, sa pagpunta mo mula dito sa, paglipat mo dito, may lahirapan ka ba dun sa part ng adjustment mo ng pagdating mo dito, nasa isip mo pa rin yung mga gamit mo sa Singapore, yung mga ganun. Alam mo yung pre, paano mo dadalhin dito. Siyempre, isa yun sa mga struggle ninyo eh. yun. Yes. And imagine, kumbaga, ilan taon na kayo dito sa New Zealand? Mga 10 years? More than ako Ikaw, more than mga 12 years years na rin ako dito. Yeah. Pero imagine, parang bumuo ka ng buhay for a span of 12 years at dadalhin mo yung buhay na yan to start a new life again. Tama. So parang sa amin, no, talagang overwhelming, especially for me, na parang sabi ko, nandito yung communities na meron kami, nandito yung career. Ito lang kinasanayan mo, pare. 12 years, man. Saka yung pag-a-adjust, no? Yung parang yung ano ng pag-a-adjust, yung maisip mo pala ma-overwhelm ka na ng pag-a-adjust ulit, di ba? And so, yung Lalabas mga ka ganung ng bagay, comfort zone. Yes. Yun yun, lalabas ka ng comfort zone. Kaya nga yung sabi mo kanina, even yung mga material na mga bagay, lahat yun kailangan namin i-let go. Kasama na yung mga bagay, syempre, ng yung mga relationships that we had in Singapore. Of course, we will still keep in touch, pero kasama yun sa process of letting go. And it was so hard for all of us. Pare, I can just imagine, man. Ang hirap umalis. Ako, like, mga iniisip ko rin magpunta sa ibang bansa after ng New Zealand. Pero yung thought lang din nun is parang, it's a hard step to take, man. Kasi parang magre-restart ka. Plus, lalabas ka sa comfort zone mo. It's an adjustment talaga. Diba? Kaya ang dami rin talaga na nakikita mo, pare, yung struggle ni paring Clemen is talagang mapagdadaanan ng mga lumilipat dito, eh, no? Yung let go, yung pagle-let go, pare. Alin ba yung mas mahirap doon? Yung mental pressure Oo, ng pare. pag-let go o yung mga physical na ginawa ninyo nung pag-alis? Yung process ng pag-alis nyo, pag-transfer nyo ng mga gamit, yung lahat. Benta, lahat. yung pagpunta mo pagbenta. dito, pare. Madali lang ba yun? Kung sa Singapore ka nakatira or masyadong complicated ba? Para siya naging... Well, I think, on our experience, hindi ko malalahat sa mga experience sa ibang tao. Pero kasi sa amin, naging somehow madali siya because kahit na nag-accumulate kami ng mga bagay, we still tried to live simply sa Singapore. So hindi marami yung gamit namin. Pero again, sobrang bigat pa rin ng mga bagay na yon because these are the things na sentimental sa iyo. Ito yung tirahan mo for the past 12 years. At yung last namin tinirahan na inuupahan ng condominium, doon ako from bachelor, nag-asawa at nanganak si Lee. So leaving that place was a mental toll for me. Yeah. So, yung pag-let go ng mga gamit was hard, pero I think yung mental part nun, Naiwanan mo yun, no? Yun ang mas mahirap. Hindi ko ma-imagine yun, pare, no? Matagal-tagal din yun. Kaya Kaya sana kung 3-4 years, pero 12 years. Kaya nga din dito kasi may mga movement, may mga ano din
may mga galawan din talaga na pupunta ng Australia. Yes, May mga yes, ganong pare. plano na sumisikat din dito yung pag-move naman from New Zealand to Australia. Australia. Marami akong mga Pilipino din dito, kahit mga ka-work, na talagang nag-move na ng Australia. At saka in-encourage din ako kahit ako na i-move. Oo, umalis ka rin. Mag-move. Pero yung ganung sa akin naman, yung talaga yung parang pressure ng pag-a-adjust ulit, doon ang yun ang parang nakakapagod. Pare, puta, Yun imagine, ang, oo. imagine mo yun, man. Oo, yung pag-a-adjust ka Imagine na mo naman, yun, pare. mag-iisip ka na naman kung saan ka na naman titira. Titira, alam mo, kung saan sino ka yung bibili ng makakasama pagkain mo. yung transportation mo, paano mo, yun ang talaga eh. Pero isang bagay na maganda dyan, pre. Hindi mo first time. So, kumbaga, alam mo na kung paano makipagkaramihan ng lumilipat dito, not just from Singapore, from overseas, then na Middle East, na pumupunta dito sa New Zealand is talagang yung iniisip din nila is hindi nila first time, man. So, pagdating nila, marunong na rin sila kung paano yung mamuhay sa ibang bansa. So, yung restart nila is, okay, sige, mentally nakakapagod. Pero at the same time, alam din nila na kaya natin to, tama ba? Kaya natin to. So, speaking of restart nun, so, ano yung gulat moments mo nung pagdating mo dito from Singapore to New Zealand? Ano yung mga nagulat moments mo? Siyempre, di ba? Pare, ang laki ng difference ng pinagkaiba ng Singapore sa New Zealand and then Philippines, di ba? Ano yung mga nagulat moments mo noon, pre? Well, unang-unang very obvious sa amin, of course, the weather. The weather. Malamig. Nung lumipat kami dito, last year lang kami. In fact, parang mga 8 months o 7 months pa lang kami ngayon dito sa New Zealand. So lumipat kami last year ng June, winter season. So although nakakapag-travel kami outside ng Singapore, alam namin kung paano yung winter, kung ano yung feels ng winter. Pero yung to live daily, na ganun na yung ang lamig. So, walang four seasons sa Singapore? Wala. Parehas siya ng Pilipinas. And sometimes even hotter pa nga sa Singapore. Oo. Tayo na sa nawindang ka sa lamig, man. Nangatog ka. And dahil dala namin yung magto 2 years old naming anak, talagang giniginaw ka, pero at the same time, kailangan mong isipin kung nakakapag-adjust ba yung anak mo. Kasi, of course, sanay din siya sa mainit na lugar eh. Dumating kayo dito winter, di ba? Winter. At umuulan. Sabi ko, Winter. De, men, sa background lang, pare. Si Clement, men, nakakasama namin. Nakilala, dito siya unang tumira. Doon sa 8th floor, pare. Dito sa Urba, men. Tapos, yung nakita namin sila, pare, yung araw na yun, maulan, tas winter. So, di ba, alam mo yung malamig talaga. Sisiyo ba? Oo, pare. Talaga sinalubong ka ng Auckland. No? Auckland, welcome to Auckland. sobrang lamig nun. And sabi ko, okay nga lang sana yung weather na malamig eh. Pero yung ulan dito sa Auckland, yun yung parang nagpapa-challenging eh nung season. Wag Yeah. ka, nung unang lipat dito, ganun, hindi siya winter, pero pa-winter. Ano na yung fall? Oh. Fall. Tapos, At least nakaka-adjust yung katawan mo ng konti, no? nakaka-adjust ng konti, pero yung kapatid ko yung parang normal na jacket lang ako, naka-puffer na ako noon. Tapos, ang nakakatawa nun, which is sa atin, I think sa Pinas to eh. Di ba, pag naulan tayo, feeling natin magkakasakit tayo sa Pilipinas. Pagdating dito, syempre, nung nakita ko umaambon lang, sabi ko, Tol, pera mo ng payong. Ayun, sabi niya, tara na, pumunta na tayo doon. Okay lang yan, maliit lang na ulan yan, parang ambon lang yan. Saan malinis yun? Malinis yung ulan dito, pare. Yung mindset ko, once na naulanan ako, lalo na from galing sa Pilipinas, magkakasakit ako. Syempre, bago pa lang ako, ayoko naman magkasakit agad. Naalala ko nga yung ka-work ko eh. Parang ginamit niya na excuse na nung nag-ring sick siya. Kasi naulanan daw siya. So parang gulat yung puti. Kasi parang, Inaulan lang. Parang hindi nagpapayong yung mga tao dito, no? Pero at the same time, if you try na magpayong dito, malalaman mo bakit hindi. Kasi yung dito habang umuulan, sobrang lakas din ng hangin. Lahat ng payong dito sira. Hindi mo rin gugustuhin magpayong na maglalakad. Papadili pa rin lang. Masisira lang din yung payong mo, pare. Nakailang beses na ako na nagpapayong ako dito, wala, bumabaliktad. Sisira eh, no? Sobrang hangin, oo. Alam mo, men, ang kasi ganito yan eh. Auckland, pare. Kilala tayo sa lugar na parang may toyong babae. Alam ko may mga magagalit dyan, pero I don't care, man. Ito na yan. Parang babae, may toyo yung weather dito, pare. Hindi siya katulad ng sa Nelson, sunny, yes. Alam mo yun, dito sa atin, hindi eh. Talagang maaraw ngayon, biglang uulan. Winter, Sabi nga nila lahat na season. Oo, sabi nga nila na parang sa Auckland mo lang mararanasan na lahat ng season mararanasan mo sa isang Inunday. araw. oo, pare, totoo yun, men. Malamig, no? Oo, so ano pa? Ano pa yung iba?
Well, bukod sa, of course, sa weather, nakita ko dito na very car-centric yung ano, yung New Zealand. Parang bawat tao may sasakyan. sobrang nagulat kami noon dahil coming from Singapore, wherein almost everyone, kahit yung mga mayayaman, gumagamit ng public transportation eh. Na maayos kasi, may efficient kasi yung trend doon, okay yung timetable ng Shit kasi dito, pare. Come on, man. Alam nyo yun, pare. Hindi, Although medyo ano naman dito, yung parang meron namang guide. Yung makikita mo anong oras sila darating, di ba? Hindi siya katulad Tapos sa bigla, Pilipinas. bigla mawawala, hindi darating. Dating, Yung parang, oo. I think it's more of like efficient kasi yung may car. Kasi alam naman natin na ang bus and train is laging, dito kasi meron lang, may ruta yan eh. So yung usual mo, nakukuha rin ride mo na 15 Yeah. minutes lang from one place to another. Pag binas mo yun, expect mo isang oras kasi iikot pa siya kung saan. Yun nga yun, kasi hindi pa nga ganun pakarami ang tao dito eh. So yung transport system natin, man, kahit Kiwi sinasabi, it's shit at the moment. Alam mo ba pare, sa mga kunyari, gusto pumunta dito, mamiss mo yung bus mo ng 30 minutes, antay ka ulit ng 30 minutes, man. Di ba? Alam mo, hindi ka doon sa Pilipinas na pwede ka lang pumara. Awan ko sa Singapore, bro. Sa Singapore is, mabilis lang ang bus stops nyo, pare. Dire-diretso yung bus. Dito, matagal eh. So talagang hindi rin, necessity yung kotse, pero at the same time, pre, yung transport system, hindi rin natin maasa. Yeah. Totoo yan. Kaya nga eventually, parang after staying here ng 1 week, 2 weeks, nakita ko na kaya very car-centric yung mga tao dito, yung New Zealand in general. Dahil, ayun yung reliability ng transportation. And at the same time, I think yung affordability. Yes. Sobrang, I don't know pero meron kasi tinatawag na COE sa Singapore, wherein bukod sa babayaran mo yung sasakyan, which is yung general, meron kang babayang certificate Para magkakotse? para magkakotse. Ang inano. kasing mahal nung kotse. Mas mahal pa, yung certificate na yun, parang depende pa yun sa class at saka model ng sasakyan mo, pero it ranges between $40,000 to $60,000. Just for COE. Wala pa dun sa yung purchase ng car. Sa bahay dito, 60,000. Pare, one may kotse ka na. Unang-una kong car dito is yung kung di Nissan March, 'di ba? Mukha siyang maliit na Beetle. Sobrang cute niya. Pero parang kung i-convert ko siya sa Philippine peso, abot na siya ng 80,000. Totoo. Oo! 80,000 pesos. Ganun lang. Kaya nga nangyari naman sa case namin, di syempre, ganyan, nag-try kami na mag-public commute for 1 month, ganyan. Pero sabi namin after a month, bili kami ng sasakyan. And nung pagbili namin ng sasakyan, kaya-kaya pala ito, bili na tayo ng sasakyan. Oh, pre. Hindi, pero alam mo men, karamihan ng mga lumilipat galing sa ibang bansa na rin na Saudi, pare, sa mga Middle East men, lahat din sila windang dito, Singapore, na mura ng kotse. Kaya alam mo yun, okay din ang talagang magsasakyan. Kaya sobrang car-centric. Pre, 1:1 ang tao dito. Like, bawat isa nagmamaneho. No, because I think the reason it's not a want, it's a need. Parang necessity kasi siya. Minsan tatanungin talaga kung marunong ka ba mag-drive. Lalo yung mga trabaho sa healthcare. Ganun, tatanungin ka kung marunong ka ba mag-drive. Kailangan mo talaga siya. Kung gusto mo maka-expand ka ng trabaho, makapunta ka sa iba pang level ng work, dapat may sasakyan ka. Tapos bukod sa mura, pare, alam mo yun, ano lang, weird lang kasi sa kabila ka nagda-drive. Kabila ka lang nagda-drive. Masasanay ka din naman. Feeling ko nga ngayon, mas kaya ko mag-drive dito pagdating sa Pilipinas, baka doon ako mawindam kasi doon yung kaliwa. Ano ba yung mga iba mong gulat moments dito bukod sa, car-centric yung New Zealand? Nung compared lumipat ka Singapore? dito, same industry din. Do sa Singapore, nasa engineering ka, di ba? Yan din maganda to sa work, do. Tapos, Yan, so yan, dito, yan. engineering, sa same industry din ba yung linipatan mo? Yes, nasa engineering pa rin ako. In fact, sa transportation na ako. Usapang transport. Kaya nga pare, sabihin mo, shit, kasi doon siya nagpo-work eh. Magagawa pa parang Singapore ang Wala ko, cross finger. Baka naman Pilipino yung makakagawa niyan dito. Pare, gawa ka ng jeep. Para system. Para, okay, sige, men. Bilis. Hindi, so pagdating ko dito kasi, nag-work muna ako remotely sa Singapore employer ko. Kaka-start ko lang actually na bago akong trabaho dito Oy, sa... congrats. Yes. 2 months ago pa lang ako nag-start ng trabaho dito. Pero I think, with regards sa trabaho, nakita ko rin yung contrast, yung difference between yung Singapore work at saka dito. So ano yun? Ano yung pagkakaiba? More yes. Yeah, one is I think yung work, yung work timing. Ganyan.
So, sa Singapore, nagkaroon ako ng experience to work with different companies. Mayroong British company, Singaporean, Taiwanese, and yung most recent is Korean company. Mostly all Asian culture. Yes. Puta, international si pare. International si pare, men. Oh, carry on. So, pagdating ko dito, sabi ko, sobrang evident tong work-life balance. Naririnig ko lang siya eh. Naririnig ko lang na Love that, no? Puta, teka lang, cheers yan. Sa mga pupunta ng New Zealand, yan po ang Yan ang naririnig best- din nyo yan sa ang amin. best work-life balance. Yan, gusto ko yan. Yun. Hindi, sobrang totoo niya mga dudes kasi alam ko siya yung theory, pero nung actually na nagtatrabaho na ako dito, sobrang yung work-life balance na sometimes, whenever I leave work at 4 p.m., feeling ko nagkakasala ako. Ganong level. Kasi sabi ko, alas 4 pa lang. Actually, late na nga yung alas 4. Alas 3 pa lang nag-aalisan na yung mga seatmates ko. Totoo yan. Tapos alas 4, konti na lang yung tao. Eh, sa Singapore, hanggang alas 6 yung trabaho ko. So hanggang alas 6 ka talaga? Hanggang alas 6. Or minsan nag-extend ka pa? Oh, yes, especially for urgent cases or may mga hinahabol na... Option ba yan? Like, option na yan. Kasi, pwede yan ka ang ba maganda- mag-say no? Oo, kapag pwede ka ba in-extend mag-say no, bro? Paano yan? At least for my case, pwede. Pero I think majority of employers Para kang- talagang recording. Hindi, para kasing feeling mo, nakakonsent siya, Yes, no? yes. Pero compensated naman kapag nag-extend. May OT, may OT pay, pero meron din ako naririnig na OTY eh. O may Ay, sa OTY. Sa Pinas, OTY eh. Pero bro, like sa Singapore, man, ikaw nag-OT ka dito, bro, or pwedeng hindi ka mag-OT. Like, may difference siya, yun yung isa sa mga bagay sa'yo na sa work mo, bro, dito is mas okay din na nagtatrabaho ka dahil nga sa work-life balance, di ba, men? Pwede tayo dito na kung okay na ng 5 o'clock, tapos na 5 o'clock, lockout na tayo. Ngayon, it's your choice. Saka minsan pinupush ka pa talaga na, Oo, and it's your na, choice, oras na, man. umuwi ka na, parang ganon. Parang, alam mo ba, dito sa company ko ngayon, like, kasi nung una, syempre, first two weeks ko is like, training lang. Yung training niya is more of theoretical. So, para ka lang classroom based. So, syempre ako, bibong-bibo kasi first time ko, tapos iba siya sa nakasanayan ko sa Pilipinas. So, sabi ko, sige, uuwi ko to para pag-aralan ko. Ganun yung sinabi ko, sabi niya, bakit mo iuwi yan? Ginanon ako nung boss ko, bakit mo iuwi yan? Bukas gawin mo, pagbalik mo sa trabaho, wag mong iuuwi yung trabaho mo. Yun yung lagi sinabi. Nakakagulat yun. Nakakagulat yun, men. Ay, yung ano, magre-reply ka sa email, nakauwi ka na, tapos bigla ka nag-reply sa email. Kasi minsan, pwede mong, di ba pwede mong i-download mo yung sa cellphone mo yung ano ng email, yung app, yung Outlook. So, pwede ka mag-reply doon kahit nasa bahay ka, so, kahit saan ka. Tapos napagsabihan ako na off ka, tapos ba't ka nagre-respond sa email ko? Parang may mga ganun sila na talaga. Pero may ganyan din ako situation eh. Just recently, parang to me, parang okay lang namang mag-work ng weekends. So, hindi naman ako talaga yung talagang super dedicated sa trabaho. Like even we're Filipinos, man, mahilig tayo magtrabaho. Di ba? Okay. Kasi yun yung turo sa atin eh. Oo, Tinuruan we work tayo ng ganun. hard. Hindi naman natin siya hilig. Tinuruan. Alila kayo ng ibang Bata bansa. ka pa, magtrabaho ka. Ganun. Anila kayo ng ibang bansa. Magtrabaho kayo doon. Hindi naman. Okay. Seryoso. Kaya nung minsan, meron nung natapos na report ng Saturday, tapos sinend ko siya the next day, Sunday. Aba, pagdating ko ng Monday, mayroon ako na-receive na response dun sa email na report na sinend ko. Sabi niya sabi, okay, blah, 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 blah. Tapos sa dulo, actually, you don't need to do this on a Sunday night. So sa talagang sobrang sacred sa kanila, I think, yung weekends eh. Hindi lang weekends. Like, kung ano yung... Family time. Basta off days mo. Basta Off off days days mo. mo. Like, I remember yung dati kong previous employer, basta hindi yung pinakauna, sabihin natin yung second siguro, is naalala ko yung parang, bakit hindi natin, sinabi ko sa kanya na, bakit hindi natin tawagan si ganito para malaman natin. Sabi niya, no, it's her day off, let her have her day off. So yun, sabi ko, ay wow, sabi ko siya. Diba? Hindi, men. Pinapakita dito kung bakit mas mapapamahal ka sa bansang to. Kasi, tingnan mo, yung work ethic na natututunan natin dito is, we value our time. Na binabayaran tayo ng per hora, partida pa yun. Sa iba, sa Pilipinas, men, per day. Diba? Dito, per hour lang, per hour yung bayad Sa sa'yo. per day minsan kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan pa, diba? Whether
whether nag-extend ka ng oras o nag-extend ka ng araw, kinsenas katapusan. Parang ikaw sa SG, bro, tama ba ako? Correct me if I'm wrong, man, is talagang focus ka dapat sa work mo. Kasi iba yung Asian culture sa kultura dito pagdating sa trabaho. Ang New Zealand, man, chill lang eh. Oo. Pag tayo sa Asian countries, bro, talagang kailangan, ang trabaho mo is second to life. Di ba? Alam mo yun, parang second to life. Samantalang dito sa New Zealand, man, ang importante, katawan mo. Oo. Mas importante sa kanila na, oy, okay ka lang ba? Ayos ka lang? Okay, sige. Kailangan mo rin mag-sick leave. Kailangan mo rin mag-annual leave. Alam mo yun, hindi pwedeng puro ka trabaho. At saka yung mga, add ko lang, yung mga break sa work, talagang ine-encourage ka nila na mag-break. Hindi yung parang sunod-sunod lang yung trabaho mo, na bugbog ka Parang sa trabaho. non-stop ka, Hindi di nila hayaan yun. So, sa Singapore ba, parang gano'n na parang, or ine-encourage din naman mag-break. Hindi naman gano'n ka, ano. Yan yung isa din sa mga contrast na experience ko eh. Well, of course, different culture, different work ethics. Pero what I appreciate dito talaga, yung sinabi mo na they encourage. So for example, sa Singapore, pag nag-apply ka ng leave, aba, katakot-takot pa na approval yan. Parang, i-approve nito, i-approve nito, i-approve. I-email ka pa dapat dahil may proseso. Oo. Sobrang hirap ng approval. And titignan pa talaga, sususain nila na parang, essential ba talaga to? Pwede bang i-postpone tong leave mo? Ganyan. Pero dito, once na nag-apply ka ng leave, no questions asked. Lalo kapag naka-accumulate ka na ng maraming leave, Pipilitin ka pa nila. Talaga ipupush ka nila na kailangan i-take mo yan. Minsan, pag kunwaring sobrang dami na, kasi may mga tao, kasi dahil ang taas nga ng work-life balance dito, they don't see the reason bakit pa kailangan nila mag-leave. Diba? So, meron ako ka-work na parang 7 years na siya doon, tapos hindi siya nagtitake ng leave. Like, or kung magtitake man siya ng leave, like, weeks. So, punong-puno na siya. Ngayon, forced leave siya. Sabi niya, hindi mag-leave. Kasi sabi niya, kakauwi ko lang, kakababalik ko lang, leave na naman. Pero ang sarap sa feeling nun. Oo. Masarap sa feeling yon, man, na pwede kang mag-leave anytime na hindi mo kailangan magpaliwanag o maggumuha ng Oo, kwento. wala nang Hindi, actually, explanation. ito. Alam ng mga tropa dito, kayo, ewan ko kung ginawa nyo. Bukod dun sa annual leave, may sick leave tayo, di ba? Dito sa New Zealand, man. Entitled tayo 10. Pre, may tinatawag dito, Siki. 10 a year. Siki, nagawa nyo na ba yung Siki? Well, 2 months pa lang. Oo, Hindi. alam ko yung Siki. Ang Siki is parang, ang sinasabi ni Buba is like, nagsasakit-sakitan ka para mag-Siki. Sa akin, siguro, ang pinakang, sa akin, sabihin na natin hindi Siki. Pero kahit maliit na bagay na, kahit mga headache. minsan sakit lang ng ulo. Headache, masakit lang yung Hindi ka na ngipin parang siguro. Hindi ka na parang kontrahin nila, di ba? Ano ka na? Kumbaga, basta 24 hours yung notice mo the day before, Minsan magkakaroon hindi ka sila ng chance. napapa-explain nun eh. Oo. Minsan hindi ka napapa-explain. Meron ako naalala, meron pigsa lang. Basta uncomfortable ka lang. Yeah. Sabi, hindi ako makapasok, may pigsa ako sa gantong lugar. Pare. Sabi niya, okay. Ano, men, ako pare, mayroon ako yung ginagawa mo yung high school. Alam mo yung ginagawa niyo yung high school? Alam mo, Arte ka galing na. nun, di ba? Isang araw, arte ka na. Tawag ka lang sa telepono, men. Kasi syempre, pare, hindi tayo nababaya. Ako, pre, ang reason ko dito, huwag kayo sa akin magagalit. Hindi to katulad ng Pilipinas. Sa Singapore ba, bro, kapag hindi mo na-accumulate yung sick leave mo is makukuha mo siya end of the year. Una mong tanong, may sick leave ba kayo? Oo, may sige Oh, pa kayo. well, may sick leave. Okay? Pero, ang sick leave namin sa Singapore is kailangan mo ng medical certificate even just for a day. Just for a day? Even just for a day. At yung isa sa mga nagulat din ako. Ano yun, bayad yun ng employer o ikaw? Bayad naman nila, to be fair. Yeah. Pero yung sick leave kasi dito, hindi lang siya entitlement for your own self eh. Even if your family members fall sick, damay sila. Ganun kasarap dito sa Lalo na kung bansang ikaw to, yung no? primary carer. O ikaw yung, sa'yo nagde-depend yung family. Kaya nga yung unang sick leave ko dito sa bago kong company is not for myself, kundi para dun sa anak ko. O he's not feeling well, so pwede ko mag-sick Actually, leave. madalas ginagamit yan sa work eh. Oo, hindi, pero May sakit yung anak ko. Oo, men. Yun naman pinakagusto ko dito sa bansang to. Isa pa sa mga bagay na napansin ko dito is they can accommodate pag may family ka. Like Yes. for instance, pag dito, 'di ba? Ikaw pa nga nagsabi sa akin dito eh, na once na nagtanong sila sa iyo sa interview, ano yung days ng availability mo, be true to yourself. Hindi okay lang po ako eh. Yes. Tapos biglang magbabago ka. Oo, so yun yung pangit sa kanila. pangit, Pero pag kunwaring sinabi mo na, I'm only available, kunwari, Monday to Wednesday, kasi Thursday, Friday, wala ako nung care ko ng anak ko. I-accommodate nila. Oo, men, mag-a-adjust sila para sa'yo. Oo, mag-a-adjust Like, sila. they really care about family. Yun yung work-life balance naman na mahal ko sa New Zealand. Pare. Kasi may anak na ako eh. So para sa akin, men, alam mo yun, yung pakiramdam na pwede mo siyang gawin dahil kayo, kahit ikaw, di ba bro?
kayo, sa the future nyo men na mag-a-baby kayo, ano mo yun, pre, pag sinabi mo na para sa anak mo, they care about it. So, hindi mo kailangan pa magsinungaling or kahit sabihin mo yung totoo sa Pilipinas, sasabihin nyo, anak mo yung may sakit, hindi ikaw. So, dapat kaya mo. Bisa nga, parang pagkuwari, meron kang flu sa Pinas, sasabihin, pero kaya mo pa mag-take ng course. Sabi, wala na ako po sa CD ka. Sige, kaya mo pa yan, pumunta ka dito, ganyan. At saka ang kagandahan dito, kahit ang buwan naubos mo na yung sick leave, yung parang na-abuse mo nang nagamit mo na siya. Tapos gagawa sila ng paraan para matulungan ka nila. Bakit ka talagang bakit nagkakaganito? Bakit lagi ka nagkakaroon ng sakit? Yun. Parang explore nila. Ano ba yung mga Nagpa-check ways? ka na ba sa doktor? Baka meron kang sakit. Nakakawindang man siya kasi baka mamaya, yung iba sabihin, ulul, tangina, di totoo yan. Men, totoo siya. Totoo siya, pare. Talagang puta, yun yung mapapamahal ka sa bansang to na, okay, men. It's either samantalayin ko to or maging honest ako dito. Pare. What I realized nung umuwi ako ng Pilipinas last year is, kasi syempre ako naka-annual leave ako. So dito kasi sa New Zealand, pag sinabing may annual leave ka, may 30 days ka na bayad ka kahit mag-leave ka. Kaya po kami nakaka-uwi sa Pilipinas. Yun usually ginagamit ng tao para umuwi ng Pilipinas. So, nung umuwi ako, syempre, yung mga kaibigan ko dati, hindi na same. Kasi may mga trabaho na rin sila. Tapos, kinausap ko sila, na parang wala pala sa Pilipinas na annual leave, walang ganun. Tapos, pahirapan nga mag-leave, dapat may rason. Tapos, even na naka-leave ka, minsan, pag kailangan sa work, tatawagan ka pa rin. Ganun din ba sa Saka SD? dagdag mo yung OT. Yung OT, kailangan mo i-explain. Imagine, pati yung OT, i-explain mo pa, pinapagtrabaho ka na, in-extend ka na, i-explain mo pa kung bakit ka nag-overtime. May mga ganon. I think that's Asian culture Oo. Dito Western tayo So talagang iba yung dating sa mga racist na salita. Madagdag ko pa yung comparison ng Asian at saka Western. Dito kasi, di ba yung mga seniority complex, alam mo yung pagdating mo dito, yung communication style nila dito, at saka yung pag-address ng tao, hindi yung katulad sa Asian na laging, ma'am, sir. Ma'am, sir, Diba? Dito, nung bago ako dito, tinanong ko yung manager, how will I address you? Parang just call me by my name. Parang ganun siya. Nakakawindang yun, no? Oo, na hindi sila imagine yung manager mo sa Pilipinas, tatawag ka ng Boss! ma'am. Boss! O kaya ma'am, Boss! di ba? Oo. Boss! Tapos yung communication style nila, naka-receive na kayo ng mga email dito, naka-receive na kayo ng email na parang nagte-text lang kayo. Parang Kasi last time, magbibigay ako ng explanation, parang may dear madam, may mga ganun-ganun ka parang, may mga paliwanag mo, no? Nandun yung pangalan, yung full name ng manager, pati yung title niya, tapos yung pangalan ng business. Tapos pag di mo alam to whom it may concern. Tapos yun sa manager ko na yun, tapos nag-reply siya sa akin, sabi, Kit, tone down your communication style. We don't talk like that here in New Zealand. Ginanon ako. Yes, talagang walang formality. Walang formality. Pare, Ang dito communication style nila iba. Dito nga na-realize, men, dati syempre pare, bata-bata ka, di ba? Ang business na pala na way na ginagawa is email. So, syempre ikaw, pag nasa isip mo, pag sinabing email, dapat formal ka. Katulad na sinabi ni yun Kit, di nga, ba? oo. Dapat formal ka. Oo. Yun ang Samantalang turo dito, pare, dito ko na-realize, pag nag-email ka pala, para ka lang nagtitext, ginagawa mo lang siya as written. Kumbaga yun yung digital written na at least with the records na okay ka, hindi sa text, hindi sa call. Nag-email ka, kumbaga effort yun ba, di ba? Saka dito, di ba, pag nag-email ka, masaya pag may emoji. Totoo, nagagamit ng emoji dito sa email, nakakatuwa. Ewan ko, parang, pag usually pag mga boss mo, parang minsan gusto nila, hindi, parang gusto nila maging friend mo lang. Para maging open ka sa kanila. Sa pare, kung bakit ang healthy rin ng mga business dito na mahal na mahal tayong mga Filipino is nagigets natin yung appreciation dun sa part nila pare na as nandito ka ngayon sa New Zealand, galing ka Singapore, galing tayong Pilipinas, yung trabaho dito is parang nakikita mo yung halaga mo bilang ikaw. Bilang ikaw, kumbaga hindi ka lahat naman ng businessmen is nandyan ng tao para mapakinabangan nila. Pero yung maramdaman mo na sinusuportahan ka ng bansa para magkaroon ka ng entitlement doon, masarap yun, men. Kaaraw ka talaga ng work-life balance. Yes. Cheers muna! Teka, tap up. Teka lang, pumunta. Come on, pre. Maganda yung flow ng kwentuhan, no? Sa mga nakikinig ko, si Derek gustong sumama ngayon sa ganda ng usapan, no? Walang yaka, Derek. Actually, tawa-tawa ako kay Jill, gumagano siya sa gilid. Pero Oo, tawa-tawa siya. para alam mo yung may gusto siya sabihin. Pero pare, men, ito rin pare, gusto ko siya itanong sa'yo. Kasi isa to sa mga maganda rin na napag-uusapan ng iba. Walang discrimination dito o meron discrimination. Now na lumipat ka from Singapore, tayo may experience din tayo. Yun ako. Alam mo yun, pare, may discrimination ba pagdating sa trabaho mo
Or as here, na nandito ako ngayon sa New Zealand, brother. Well, kanina pinag-uusapan, well, sabi mo nga, Kit, kanina, na parang yung formality mo sa emails, no? Na parang wala sa kanila. Leave the formality out. Parang sobrang evident din dito yung walang discrimination. Nasabi ko yan dahil yung role na meron ako ngayon, kung kukunin mo siya o gagawin mo siya sa Singapore, it's a position or role for a senior men. Yung mga senior, when I say senior, mga matanda. Pero dito nga, alam ko nabanggit nyo to nung sa, I think, episode 1 or episode 2. Okay, may listener tayo, no? May listener! Actually, meron dun na parang may experience ng racist na manager. Oh, hindi, sa akin sinabi nyo dun sa CV na parang hindi kailangan ng ng pictures, hindi kailangan ng bachelor's degree, parang lahat, everything about experience. So dito, na-experience ko yun kasi parang meron akong ganung conception na baka hindi ako makuha dito sa position na to kasi it's for a senior position. Pero naramdaman ko na wala. When I went to that interview at nung nakuha ko na yung trabaho, hindi sila gulat na parang, oh, okay, 30-year-old plus lang na itong bata. Pero ganito yung experience niya, no? Experience niya. Kasi, And then they give respect on that. kasi nga, sabi ko nga, I think, I don't know if it's episode 1 or 2, is experience ang habulan. Yes, yes. Hindi yung ganda ng pinag-aralan mo. Galing ako sa gantong university. Wala. Ano yung experience mo? Yes. Considering na you have been there for 12 years in Singapore, of course, recognize. Isa sa mga kino-consider ng New Zealand pagdating sa experience, Singapore, pare. First world country din yan eh. Kumbaga sa atin, going from Philippines to here, for example, yung degree mo, hindi pa nga nila kino-consider yung degree mo eh. Pero yung experience mo from Singapore, nadadali mo dito, bro, yung ibang nurses dito, and I don't know if your guys, Oo. 10 years, bro, no cap. Dahil 10 years na sila sa Singapore, okay na Actually, sila. hindi naman kahit hindi 10 years eh. Basta may experience ka sa Singapore. Okay ka na, no? Pagdating mo dito, So, hindi mo ibig na sabihin kailangan na mag-cap. magandang bansa talaga sa siya, Pilipinas, bro. mag-ano ka pa, Magandang kailangan bansa pang ang mag-cap, SB. I think it's more of the technology itself din kasi. Kasi, kung sasamahin ko kung ano yung difference ng Philippines sa New Zealand, is yung kung ano yung technology meron tayo dito. So, dun syempre sa atin medyo, alam mo yun, yung nurses doon talagang very creative eh. Very creative kami doon kasi kailangan kung wala tayong gamit, kailangan magawa pa rin natin yan. Gagawa tayo na dito, Mag-improvise hindi. ka. Sa Pilipinas, usong-uso. Dito may process sa lahat, no? naman, talagang ano ka naman, mautak ka naman sa mga pag-i-improvise para magawa lang. Di katulad dito, by the book sila. Pero nag-i-exist kasi yung mga gamit na yun dito. Parang Totoo, kasi totoo. available sila. Di katulad sa Pilipinas, mahal. Parang ganun. Yes. So, pero papasok ako ulit sa discrimination. And this will be a bit controversial. Go. Alam mo, sa New Zealand, ang masasabi ko sa mga Pilipino, they all love us. Kasi our work ethics Yeah. is really good. I think that's so true. That's so true. For anyone na nakikinig dito sa aming mga sinasabi ngayon, alam niyo po ang Pilipino dito, nire-respeto. Alam nila Ang na. sarap sa pakiramdam na Pilipino ka. But, when it comes to discrimination, merong isang lahi. Huwag na Hindi natin na natin pag-usapan yan. papagitin yan. Ganing. Huwag Tama mo yun! Wag! Yes, so may mga tropa rin. Hate me or love me, man. Ting. Oh, pero kasi kahit saan, kahit sa Singapore yun. Diba? Tingnan Oh, pero cut nyo yun lang yun. Pero kasi, I represent. yeah, kasi kahit sabihin natin wala tayong discrimination kasi Pilipino tayo and they know our work ethics. 'Di ba? Alam nila na parang tayo si go man, yes ma'am, yes sir, And not ganyan. just that, we work fucking hard. And we respect what they wanted us to do. Ang kagandahan kasi dito, although meron ngang discrimination pa din, hindi nila ini-encourage. Yes, Kumbaga pare. talagang kapag kinomplain ka na may ganyan kang klaseng behavior sa work, Pag sinabing na racist ganyan mo tinitreat ang workmates mo or kung sino, talagang kailangan mo magpaliwanag. Oo, pare. Hindi nila yun i-encourage. Although nangyayari yun, may nangyayaring ganun, pero dinidiscourage nila yun. Hindi nila yun ano. Kumbaga parang ang hirap din, men eh. Kasi we're now living in a very multicultural country. Very multicultural, pare, ang New Zealand. Iba't ibang lahi, from Asian, Western, lahat nakatira dito. And then you got the locals. Tapos pare, puta, pag dinala mo yung mindset mo, kung paano ka nagtatrabaho before sa mindset dito, parang, Yes sir. yes sir. Oo ka lang ng oo sa lahat ng gusto nila. Gusto ka nila, pero at the same time, sila rin yung magpo-post sa'yo
Like, hey man, you have to slow down, pare. Alam mo, ni-enjoy mo rin yung buhay mo. Bilang isang Filipino, coming from Philippines, ewan ko bro kung na-experience mo to, coming from Singapore and you guys are working hard. Parang ano yun eh, talagang, tangina seryoso to. Hindi ko alam kung tinitest niya ako. Baka tinitest lang ako nito. Baka mamaya politikain ako nito, di ba? Ang duda ka. Kasi may mga tao dito, even Filipinos and even other probably lahi, is fake it till you make it. Fake it till you make it. No, fake it till you make it sa atin Okay. is talagang pag-aaralan natin yun. Okay. On that Hanggang sa context, mag-gets yes. natin. Di ba? Yung iba, fake it till you make it, yes. Pero, Pretentious talaga. yay! Tayo mo, dinideliver talaga natin, pinapakita natin yung trabaho. Okay. Saluduan tayo dito ng tao, bro. Parang isa sa mga nagbi-build ngayon ng economy ng New Zealand is us Filipinos, man. Immigrants, pare, immigrants, not just Filipinos, but the immigrants itself. Pero at the same time, we take pride. Kilala tayo dito. Sa mga nakikinig po, mahusay tayo dito. Alam mo, engineer po yan, nurses. Ako po, ewan ko, tulak. Hindi, joke lang. Pero, yun yung May management skills. May management skill. Oo man. Pero yun yung maganda sa atin, which is na-appreciate din ng culture na to. Kaya maganda rin talaga lumipat dito. Kasi hindi nila binabaliwala kung ano yung experience mo sa kung ano yung enthusiasm mo sa gagawin mong trabaho. Ang hirap no, mag-i-English ka tapos naka-wine ka na, no? And this is, kahit ako naguguluhan na ako, parang kailangan lumalabas yung Filipino. Ang hirap. Anyway, okay. So that's good, man. Pero ito, pare, isa sa mga gusto ko mapag-usapan din natin ngayon, Clement, pare, is yung comparison ng, alam natin to, lahat tayo dito, may comparison tayo. Ay, mahirap siyang pag-usapan po sa ganito kasi mahabang kwentuhan yan eh. Pero at the same time, like yung, ang Singapore and Philippines, it's a fast-paced country, man. Fast-paced country, bro. So, yung buhay mo dito, pagdating mo sa New Zealand, biglang, take it easy. Sweet ass, mate. You good, Very competitive kasi sa Pilipinas at saka Sa sa CSG, Singapore. pare. So, paano mo siya mapagko-compare? Ano masasabi mo, men? Anong difference nila, pare? In general lang na... Well, in general, no, parang we could say na talagang fast-paced, efficient ang Singapore, tapos medyo mas slow ang New Zealand. And I think it can be manifested in the, yung working hours nga, in general, pero sobrang evident sa amin is yung kunwari yung mga mall hours, di ba? Or we have many ships than human beings, man. Imagine, Singapore, di ba? Most expensive city to live in. Talagang 24/7 tumatakbo lahat ng business, kahit malls. Mall siguro up to late midnight, Pero ganyan. sa atin sa Pilipinas is up until 10 din naman eh. Oo. Pero sa New Zealand, alam sa sarado na po. Lalo na yung unang dating ko, lungkot mga ang alas 5, puta. sarado na sila. Ano, Oo, man? nasa city, nasa central business. Yun nga eh, nandito ako sa Auckland, di ba? One of the major cities ng New Zealand. Pero yung mga mall hours, Wala silang mall culture kasi, parang ganon. Wala silang mall culture. sobrang low. Outdoor sila eh. slow. Yes. Sa akin kasi, ang nakakatawa dito is, ikaw, nag-work ka ng 9 to 5. Sila din nag-work ng 9 to 5. Paano ka pa Totoo. makapag-mall after? Kasi Totoo. sila pag Sobrang sa work-life balance, no? Thinking yung culture natin sa Pilipinas sa Singapore, na parang after ng trabaho, meron pa tayong energy, meron pa tayong time para mag-mall, makipagkapihan, kumain sa labas. Pero dito hindi mo na magawa. Kasi kailangan, parang you are forced na bumalik na ng bahay, spend time with the family, at doon ka mag-dinner. kung gusto mo kumain sa labas, mag-Uber Eats ka. Ganun. Hindi, pero teka lang. Alam natin pinag-usapan. Pero men, masarap po gawin yon. Tama ba ako? Iba yung kasama mo yung family mo and you have that plenty of time. Sa end ng day mo na nagtrabaho ka na. Sa Pilipinas, bro, like, nakikita ko yung mga tropa ko, 11 o'clock na sila nakauwi. Kasi babiyahe ka pa pauwi. Kakain ka ba? So magsisimula yung inuman nyo alas 11. Tatapos na ng madaling araw. Samantalang dito, inom ka na ng 5. Tapos ka na, inom ka na ng 5, men. By the time na 8, chill ka na, pare. At saka dito, parang may araw lang sila na talagang beyond the normal hours na weekends lang. Yes. Kumbaga meron lang silang araw na doon lang sila talaga hanggang overnight, parang ganon. Di katulad sa Pilipinas or siguro sa Singapore, parang kahit anong araw, di ba? Kahit anong araw mo. Ito pang nakakainis, para sa akin lang, is
di ba, weekends ka na nga lang pwede mag-mall. Meron pang mga magka-cut off ng alauna na pag weekends. Kasi, Aga, no? di ba? Kasi hindi na. Aga, Mari. Kasi Aga. it's outside working hours na eh. Yes. So, mag-alauna lang sila. So, kung gusto mo mag-mall, gumising ka ng maaga. Pero men, tinuturuan ka niyan magkaroon ng Discipline. discipline, pare. May work-life balance, pero disiplina. Ngayon, Oo. natututo ka na i-routine mo sa sarili mo na dapat gantong oras nagawa mo na yung dapat mong gawin. Dude, sobrang totoo yan kasi sa Singapore, madali lang kasi kumain sa labas or mag-take away ng mga pagkain. Teka, Pero nabanggit mo nga, di ba, dinideliver lang yung pagkain sa inyo, Oo. parang matik na. yes, yun yan. Actually, sa Singapore, hindi kasi kami nagluluto. Naka-subscribe kami sa weekly plan. Kasi, Ina-subscribe, no, sa pagkain. Excuse me, meron din tayo dito na sa New Zealand. meron. Pero I think more expensive, I think. Mahal tuli. Ang mahal kumain sa labas, men. Tangina. So, naka-subscribe kami ng weekly meal sa Singapore. Pagdating dito, talagang bukod sa kailangan mo mag-spend time with your family, kailangan mo rin talagang magluto at kumain with your family. In fact, in yung recent weeks nga, talagang parang na-schedule you spoke about routine, no? Parang naging schedule na namin na kumain ng alas 6. Kasi uuwi kami ng maaga, mga alas 4, alas 5, nasa bahay na kami from work. So alas 6 dinner, wala, slow down na kami up to sleeping Ano time. yung bonding mo with family here compared sa Singapore? O pareho lang? May napansin ka bang difference compare sa mga activities na ginagawa mo ngayon dito sa New Zealand? Mas grabe na yung bonding with the family now. I mean, masaya din naman yung mga activities that we had in Singapore. Kaya lang yung comparison na parang sobrang vibrant na meron kami sa Singapore na yung weekends namin, Saturday, Sundays, were full of parang activities. Kailangan pumunta sa ganito, run this errand. Napo-force kang gawin yung mga ganito para sayang yung pagkakataon. Pero dito, I think dito sa New Zealand, I started to appreciate yung beauty of parang quiet moments of weekends. Relax ka lang, no? Relax, parang magigising ako na walang ginagawa o gagawin. 9 o'clock na. Walang plano. Ano bang magandang gawin? Naalala ko nung nasa Pinas ako, like, every time na day off ako, kailangan ko lumabas, di ba? Ta-message ko yung mga tropa ko, pupunta tayo sa ganito. Pagdating dito, parang hermit na ako, friend. Parang gusto ko lang, weekends, maglilinis ako. Syempre, adulting na, maglilinis, magano. Tapos, okay, after nito, adulting na talaga, di ba? Kasi syempre, wala ka namang kasama. Wala si mama papi. Adulting ka na, may kailangan kang gawin. Tapos after nun, doon mo palang parang, kung gusto mong makipag-hangout sa ibang tao, gagawin nila sa bahay na lang. Pero may oras ka para doon. Like, alam mo yung kung magiging normal ka na tao na 9 o'clock or 10 o'clock late ka na nagising, marami ka pa rin magagawa eh. Actually, pagdating ng 2 o'clock, magnanap ka pa nga eh. Okay, nap muna ako, men. Gising ka ng Para 5. kang bata. Diba, inuman na uli. Katulad ng podcast natin ngayon. Ano mo yun? Okay, sige, alas 7, inom na uli. Tapos balik na tayo sa mga buhay natin after. Yun ang masarap dito, no? Ang beauty nun, you are allowed to do that. Yes. Hindi yung parang sa Pinas o sa Singapore, parang dahil yun yung culture, you have to keep up. Kailangan mo mag-meet ng friends, kailangan mo lumabas, kailangan mo gumawa ng shopping, kailangan mo maglang-run ng errands. Pero dito, okay, you have the time and liberty to... Relax, no, man? Yun yung na-realize ko na parang nung nasa Pilipinas ako, I'm so extrovert ako. Pagdating ko dito, parang gusto ko mag-introvert. Minsan, actually, di na minsan, madalas na. Tapos minsan na lang pagiging extrovert. So, yan yung mga fast-paced na thing na nagagawa mo. Ito ba, pre? I mean, curious ako sa fast-paced, pare. Like, meron pa ako na-realize sa fast-paced na probably marirealize mo sa Singapore and even sa Philippines. Dahil sinabi na natin fast-paced, fast food. Fast food. Like, alam mo bakit? Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba? Pag sinabi mong fast food, talagang lahat ng makikita mo yung crew sa labas, ay sa likod, parang lahat tumatakbo. Yeah. Dito, hala, Ang bagal, no? ang bagal. Bagal! Hindi mo masabing fast food. Oo. Yan, tsaka, tayo ka dyan! Magantay ka! tsaka, ewan ko kung kultura dito o hindi, no? Pero ang napansin ko, pag kumakain kami sa labas, parang ang hirap magtaas ng kamay to follow up orders. Kasi parang I don't know if it will make parang sound. Self-serve dito eh. Self-serve kasi. Self-serve eh. So, kung gusto mong bumili, pumunta ka dun sa tapat. Hindi sila lalapit sa'yo. Totoo. Ikaw pupunta doon. Tapos at the same time, may Claygo pa. Ikaw pa maglilinis. Totoo, Hindi ka tulad sa yeah. Pilipinas, di ba? Pag nagpunta ka sa Jollibee after mong kumain,
di ba, iwan mo na Iwan yan. mo lang, Tapos, okay na, no? may crew na maglilinis nun. No, hindi dito. Di ba dapat pagkatapos mo kumain, ikaw magliligpit. Tapos dahil hindi sila naglilinis, pag pumasok ka na ikaw yung bago, kita mo ang dumi, wala kang magagawa kasi di naman sila naglilinis. Kasi, alam mo, ikaw na yun, parang gusto ko tong upuan na to, hindi. Okay, gusto ko to. Ako na po maglilinis para sa inyo, tatapon mo, no? Okay. Yun yung napansin ko kung kuwari sinabi mong fast Fast pace pace. versus slow pace. Kasi talagang pag kunwaring manggaling ka sa Pilipinas, is in-expect mo na fast food dito. Tapos may kita mo sila doon, maiinis ka. Pero it is what it is. Ito ang New Zealand. Diba? Nabibigay at na-offer talaga sa atin, men. Masarap ang buhay dito. Sa mga nakikinig ko, masarap po talaga ang buhay dito. Ewan ko pare kung agree ka, pero men, di ba? Coming from Singapore, pare, talagang maintindihan niyo po dito yung salitang WLB, work-life balance talaga. No? Work-life balance, tapos Yes. respect to other people's time. Yan, men. And alam mo pare, yun nga yung kanina pinag-uusapan natin eh. Dito pare, pag sinabi mo na I'll see you in the next half an hour, yung half an hour sa atin, mabilis pa yun eh. Dito pare, matagal na yung half an hour bago ka magre-respond sa kanila. Alam mo yun, man, marami na. So talagang mabagal po ang buhay dito. Pero at the same time, na-enjoy mo buhay mo. Meron ka talagang tama na, may buhay ka talaga. Hindi siya yung parang nandito ka as an OFW. Siguro ito yung nagiging point ng kwentuhan natin eh. Sa akin to pananaw ko bro. Yung mga OFW may napairamdam nila bro, nandito sila para mag-work lang. Alam mo yung mag-work, kumita ng pera. And then again, marirealize mo na mas masarap yung buhay ng pamumuhay dito talaga sa New Zealand. And then marirealize mo na, tangina, you value your time too much. Na ang nawala sa'yo bilang isang OFW is hindi mo na makasama yung pamilya mo eh. Ngayon, ang goal mo is madala mo yung pamilya mo. Kasi eto na ngayon yung time na parang I can spend it. 6 o'clock, bahay, cooking, kwentuhan sa bata. Kinabukasan, hatid mo siya sa school. Kita-kits uli. Alam mo yun, para ka lang nasa Pilipinas, men. Hindi mo nararamdaman yung fast-paced na part na, pre, dito ka lang para magtrabaho. Padalan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganito, kumita ka ng pera. Hindi, dito nararamdaman mo yung part na, I live my fucking life, man. I live my fucking Here's the life. thing when it comes to, lalo na sa mga bago dito sa New Zealand na Pilipino. Diba? Kasi sa atin sa Pilipinas, we always have, hindi naman, parang culture na natin na ma-impress natin ang boss natin. And if someone actually offered you an advice na you don't have to do that, hindi dahil sa mayabang kami. Pero kasi yun talaga yung buhay dito sa New Zealand eh. Na parang hindi mo kailangan magpa-impress sa boss mo. Totoo. Ang boss mo, ini-expect kung ano yung trabaho mo, gagawin mo rin yung trabaho mo. Hindi mo kailangan mag-go up and beyond. Diba? Unless Hindi mo kailangan maging mapapel, no? Yes, unless nabaguhin nila yung title mo or alam mo na running ka for promotion. So, marami kasi, may mga tao tayo dito, di ba, parang sinabi, hindi kasi sabi nung ka-work ko, ka-work, hindi boss ka-work ko na, kailangan gawin ko to. No, you don't have to do that. Diba? Hindi mo kailangan gawin yan. Wala yan sa scope ng practice mo. Yeah. So, tumama ba sa'yo yan, bro? Hindi ba ganun kahirap ngayon na yung work mo ngayon, bro, compare sa Singapore, there's a lot of Filipinos. Yeah, bro, we're like 2.2% o 2% yata ng New Zealand is Filipino ngayon, men. Alam mo yun, pare, sa culture, sa work nyo itself, men, compares to Singapore from the Philippines, kasi hindi ako nag-work sa Pilipinas eh, so gusto ko kayong tanongin. Different ba talaga siya, pare? Ay, sobra. Sobrang different Sobra. talaga, no? I remember like me as a nurse, syempre, may kipaglaban ka sa leave mo. May kipaglaban ka sa leave mo kasi laging either short staff, di ba? Oh, yung pagko-complain pa lang, kung sa Pilipinas hindi ka makakapag-complain. Kasi takot na takot ka sa kasi may seniority complex tayo sa Pilipinas eh. Yun yung major na parang nakita ko. Sarang batukan ng mga yung kit eh, no? Oo, na No, parang kit, no? talagang master Oh, sila. eh, boss! Yes po, Ganon. boss! So, pag nag-complain ka, dito papakinggan ka. Yes. Kasi nag-complain ka, pero meron talaga silang right to complain. Meron Yes. ganun talaga. And it Hindi makes you katulad healthy as well then, as kasi a worker. na-improve yung system eh. Yes, pare. Ganun yung rational kasi nung kapag nag-complain ka. Kung naranasan ko yun, syempre nung unang dating ko dito is parang bibo, kailangan gawin ko to, gawin ko ganyan. Tapos nung parang medyo nagbago na yung visa ko, sorry naman. Hindi naman sa nagiging tamad gay. Naiintindihan mo na yung sistema, men. Hindi kasi nagiging tamad, pero nakikita mo na nakaka-overwhelm na sa sarili mo yung trabaho na pinapagawa nila sa'yo na hindi mo naman scope o practice yun. Yeah. Or hindi yun yung trabaho mo as per job description. Nagkaroon na ng comparison. Sige, nagkaroon na ng comparison dahil may kasama kang local. Pero, ngayon, naiintindihan mo the way they work their culture dito. Hindi siya trabaho ko.
bakit ko siya kailangan gawin? Bakit kailangan ko maging bibo para... Ito, ang daling kausapin ng boss mo, ng manager mo na, okay, ito yung trabaho ko, pero bakit pinagagawa to sa ng mga tao? Bakit sobrang dami ko nang ginagawa? Bakit hindi ko naman dapat trabaho to? And once na kinausap mo sila, hindi sila magagalit sa'yo. Diba? Hindi sila magagalit sa'yo. Sasabihin nila, oh, magsusorry pa nga sila eh. I'm sorry na nafe-feel mo yung ganyan. Sige, gagawan ko ng paraan. Diba? Na para hindi na overwhelming sa'yo, ihahati natin yung trabaho. Bakit mo ba siya ginagawa? Papasok talaga sila na parang, asan yung punto? Bakit ikaw na gumagawa niya na hindi mo naman trabaho yan? Yeah. Yun yung gusto ko. Kaya mararamdaman mo talaga na vina-value ka nila eh. Totoo. Yun yung word. Vina-value ka nila eh. Kasi, kumbaga, in general, I love that, man, ha? Binavalue ka nila. Which is fucking true. Totoo. Binavalue po kami dito. Hindi po kami alila dito. kasi in general, parang they will treat you as just a workforce. Parang replaceable ka. Yes. Mawala ka, papalitan ka. Pero dito, they will ensure na you are heard, you are valued, and pinapakita na importante ka na yes, di ba? And this business won't run kung di po namin itutulungan. Yeah. Kaya nga parang ang sarap maging part ng organization na merong ganitong priorities. Na nandyan ka, importante ka. Yeah. And yun yung gusto ko, and I think that's the difference for New Zealand compare sa mga napagdaanan natin sa Pinas, whether or in Singapore. So, tingin nyo, para sa mga taong pupunta dito, ano ang tips nyo? Lalo na yung mga tipong lilipat pala sa New Zealand, either from other country or from Philippines. Ano yung magiging tips nyo na gusto lumipat dito sa New Zealand? Sige, simulan ninyo. Hindi ako mapag-isip. Mo namin. Kasi ikaw yung... Yes. Ikaw yung sugo. Ikaw ang sugo. Ikaw ang dahilan ng usapan na to. Well, sa akin, for those na nagaling sa ibang bansa, considering or planning to go here in New Zealand, sobrang importante na kung nasan ka man ngayon, you have to bloom where you planted. Yeah. Na parang kailangan, maganda kasi na nasulit mo yung bansang nandyan ka. Nasulit, walang regrets, and then, yes, be open to other possibilities or other alternatives and options. Dahil for us, parang nung pag-move namin dito sa New Zealand, why NZ? Kasi, I think, hindi namin mababalikan yung Singapore na may regrets eh. Talagang, okay, we are now in a season and pace ng buhay namin na ito yung right for us. So, I'm not saying for those who are listening to us na this can be the right place for you too. Kasi iba-iba tayo ng season. Iba-iba tayo ng calling, iba-iba tayo ng direction. And so, maganda na alamin ninyo kung nasan kayo ngayon and maybe the best place you are in is yung best place na meron kayo ngayon. You don't have to be here in New Zealand. Although ang daming benefits, ang daming mga advantages, ang daming mga pros, Walang nagpupush sa'yo, sumugal ka dito. you really just have to know your season and bloom where you planted. And now na nag-move kami dito, massive move for us after 12 years in Singapore. In Singapore. Pero ngayon talagang, dahil nandito kami, talagang mag-take up kami ng roots again, new beginnings. Pero for us, in our life, in our season, this is the best place for us now. No? Ganda nun New Zealand, no? Yowza! Buisit! Up the walls. Anyway, sa akin siguro know your goals. Know your goals. Yes. And kaya ko nasabi yun na know your goals kasi sa lahat na napag-usapan natin kanina, alam natin na may work-life benefits, may work-life benefits, may ano pa ba? Yung mga changes na dapat mong baguhin. Pero hindi tama si Men, hindi para sa lahat to. Yeah. Kasi dito, though we have work-life balance, hindi rin naman ganun kataas yung sweldo compared sa iba. Kasi yun nga yung nagiging difference. Come on, man. I agree with that. Pero, fuck, man, New Zealand is one of the good country na nagbibigay ng pera. Oo, mataas. Minimum wage mo, $23.50. God damn! Mataas pa rin siya sa totoo, pero mataas din kasi yung cost of Cost of living. living. Pag-uusapan po namin next time yan. Which is pag-usapan natin next time. Pero, ang point ko dito is, kung alam mo yung goal mo, kasi karamihan ng tao na talaga nag-i-stay dito is for the family. Yeah. Diba? Which is,
we'll go deeper next time. Pero kung ang goal mo dito is for a lot of money, then maybe it's not for you. Yes, Diba? totoo. Diba? If it's for a lot of money na parang ipadala or para gastusin, maybe this is not for you. Pero kung ang isipin mo, Pwede siya. Sa akin, pwede siya. Pero at the same time, nagigets ko yung utol ko dito na it's not for you dun sa part na malaki yung pera rin po dito. Pero at the same time, iba po yung value na ibibigay niya dito. Lalo na pagdating sa pamilya. Yun yung akin. So, kung kuwari, family, you want to, di ba sabi mo ano yun? Yung root, blah, blah, blah. Bloom where you planted. Blue where you planted. If you want to plant something and you bloom, and you want to have family and all that stuff, Yes. this is a good country for Totoo. Yeah. Diba? And in fact, yun yung one of our major factor bakit kami nag-move dito, Yes. family. you. Yes. So, kung yun yung mga goal mo, yes, New Zealand is really right for you. Pero kung may iba kang goal, maybe it is not for you. So, again, balik tayo. So, pinakauna, do your research. Do your Sa akin naman, siguro kailangan, ready ka. Yun, mentally, mentally at saka physically ready ka. Kasi, financially, yung ba ganun, kasi pwedeng plano ka lang ng plano, di ba, ito yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, puro ka lang plano, pero wala kang motivation na gawin yun, mahihirapan kang mag-move. So, katulad niya na meron ka ring mga, yung kung anong phase na ng buhay nyo, anong season na ng buhay nyo, sa tingin mo, may family ka na, pero wala ka pa rin courage na i-move yung family mo somewhere else. So, mahihirapan ka. So, kailangan talaga motivated ka na ito yung gusto mong gawin. Yun lang yung mabibigay ko na tip doon. Okay, sige. Sa akin naman, napag-usapan nyo na lahat. Tangina. Wala ka na! Wala na. Naubos na. Ang antito nyo, naubos na. Pero naubos na ako. Kasi, ano bang sasabihin ko, pare? Ano mo yun, men? Yan lang naman talaga yung prank ang part sa mga gustong magmakasakali sa New Zealand. Alam mo yun? Kung baga alamin nyo kung anong gusto nyo, ganito, ganyan, ganito. Or, pwedeng, ano mo yun, kung trip mo lang mag-party-party, pwedeng ito sa'yo. Kung trip mo na ganito, alam mo yun. I like the word that you say na baka sakali. Kasi madami dito, I mean, I'm not gonna say, pero madami tayong nababasa sa lahat na nagbabaka sakali. But the part na nagpakasakali sila is akala nila once na nagpunta sila dito without the proper ways is magagawa na nila. Yeah. Hindi rin siya katulad ng pangako po na dahil umalis ka dun sa bansa na hindi nakapagbigay na makukuha mo na siya kagad, diba? Totoo. Yun yun, no? At the end of the day, magkakaroon ka ng bagong goal. However, yung bagong goal mo, pwedeng, alam mo yan, man, that's for your future investment. Yun ang maganda sa New Zealand, no? Bibigay niya sa'yo yun. And that's a talk for the next time, kaya dapat mag-stay tuned kayo. Yun po tayo, may pa-stay tuned ka ba? Pa-stay tuned pa nga yun. Nice one! Ano, umusin tayo! Yes! Yes! Yun! Tangina, no? Teka lang. Galing. Magpapogi kayo. Masyado kayo naging komportable. Yun nga yung maganda eh, di ba? Ganda. So, sa akin po, marami po natutulong ngayong araw. Yes. Ito may amat sa wala, no? Kasi nga po ganito ganyan. Hindi, andito Marky pare, gusto ko lang sabihin na sana po may natutunan kayong aral dito sa amin, no? Alam mo yun, hindi naman po kami laging masaya lang. May mga part din na magandang tamaan din tong gantong usapan, tama ba? Tama. Pwedeng tuliga, pwedeng support ka, tingin. Saka kung may gusto silang idagdag sa napag-usapan natin, pwede naman nilang ilagay sa comment If section. meron kayong idea na magandang pag-usapan dito, like, comment, share, subscribe, and sa mga taong nag-comment na sa amin, don't worry, nakaplano na yan. Masyado pong maraming topic. Putay na, sobrang daming topic. Napakagulo ng aming buhay. Paano nyo, makasama natin. Yun yung sasabihin ko. At kung gusto nyo ako ulit sa next episode, conditional pa rin. Conditional. Mag-comment po kayo, sabihin nyo, lemon, like. Ayan. Yan. Para ma-convince, no? Stand for men. Again, kami po ang podcast na walang pangalan, walang pulutan. Ano pa rin po kami. Salamat po sa pakikinig. So ngayon, katulad po ng sinabi ng mga tito at tita, like and subscribe. Pag-uusapan din po natin yan. Hindi lang po ngayon. Siguro po, pag di na kami busy, alam nyo yun. Hindi, joke lang. Pero meron pag-uusapan po natin yung mga topic na yan.
But again, salamat po sa pakikinig sa aming pinakamalupit na podcast ngayon, no? Ay, meron na tayong Tito Jill. Sabay ako. Again, sorry po kung wala ang Tito Jill ninyo. Ang Tito Jill nyo po, pakita mo na dito. Yun. Come here. Pakita mo na dito. Again, ito po kami ngayon. Sana po nag-enjoy kayo sa another episode ng Walang Pangalang Podcast! Ito po ang inyong Tito Marky. Men! Karen! Jill and Kit. At welcome po ulit sa Walang Pangalang Podcast! Wala rin pong pulutan. Thank you! Cheers! Thanks for inviting me, guys. Okay, good. Thank you. Yes. Nice one. Thanks, Direk. Enjoy. Nice. Thank you. Enjoy ka. Lasing ka na. Oh, ganda na flow.